Kung gusto mong magpa-impress kay employer, halika auntie, tuturuan kita. Charot. Napapanahon na recipe, pandagdag po ninyo sa dish ninyo sa Mid-Autumn Family Dinner, pearl meatballs or sticky rice meatballs. Gaya ng sinabi ko nga, kadalasan ito siniserve during Mid-Autumn or Chinese New Year family gathering. Una kong ginawa dito is hinugasan ko muna yung ating glutinous rice, saka natin ibabad at least 2 hours. Pero itong sa akin dahil busy ako, mahigit 3 oras po ito. Habang nakababad yung malagkit natin, niready ko na din po para sa ating meatballs. 200 grams po itong pork, dapat medyo may konting fats po siya. And then 100 grams na shrimp, mince ko lamang po sila. And then maglalagay ako dito ng 3 water chestnuts, mince ko din po siya. Pwede nyong palitan itong water chestnuts ng lotus roots, dry shiitake mushroom, yung giant oyster mushroom, or mga celery, gano'n. At traditionally, pork or chicken lang po ang ginagamit nila dito. Nilagyan ko lamang po siya ng shrimp kasi try ko lang po muna ito sa kanila. First time ko kasing lutuin dito kila amo kaya iti-try ko lang kung magugustuhan nila. At yun nga ante, pasok na naman sa banga. O diba? Di naman ibig sabihin na Chinese New Year at Mid-Autumn lang ito siniserve. Kahit anong araw naman po. Kasi sa previous na amo ko, banding namin ito dati ng mga alaga. Kasi gustong-gusto nilang gumagawa ng meatballs. Kaya anytime pwedeng lutuin ito. So titimplahan na natin yung para sa ating meatballs, minced pork, minced shrimp, yung ating minced water chestnut, spring onion, pwedeng leeks, grated ginger, salt, maglalagay pa rin kahit maglalagay na tayo ng light soy sauce. Check nyo na lang mga auntie sa screen yung iba pang ingredients. And then, imimix na po natin. Pag minced pork daw, isang direction lang daw po yung paghahalo. Para daw gayon, even yung pagka-distribute ng mga pampalasa. Tapos, nag-gloves ako dito para ihampas-hampas natin siya ganun. Gawin mo yan hanggang maging sticky or parang paste na po yung ating mixture. Inilagay ko na din po yung sukat mga auntie para bawas stress na sa inyo. Ganon ko po kayo kamahal. Uy, totoo yan auntie kasi lagi nyo akong sinusuportahan. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayun, nagdrama na naman ako. Pero mag-adjust pa rin kayo ha, kasi kayo naman po ang kakain. Tapos nga pala, sakaling pure na pork ang gagamitin ninyo or pure na chicken meat, mag-add kayo ng 2 tablespoon na tubig para malambot po siya. And then balik tayo sa ating malagkit. Okay na po ito. Kaya i-drain na po natin yan. Gamit na lang po kayo ng strainer para sure na mawawala po yung tubig nito. May carrots nga pala din ako dito. Pwede kang gagamit ng bamboo leaves kung meron ka or lettuce, ganon ka para hindi siya madikit sa plate mamaya at for plating purposes na rin po ito. Mas maganda pa talaga kung may steaming basket kayo. Bibilugin na nga po natin. Bali may higit na 1 tablespoon yung isang bilog po nito or isang meatballs. Saka natin ipapagulong sa ating glutinous rice. Bali sa recipe natin makakagawa ako ng 10 to 12 pieces. Sakto lang yung 12 pieces sa malagkit kasi yung akin is 10 pieces pero may sobra pa na konti. Maliit lang yung plate natin kaya po nilipat ko ng mas malaki nang sa gayon po hindi pa sila mag-umpugan mamaya pag na-steam na. Bumubuka kasi yung malagkit. Sana all bumubuka. Tama ba yung term ko or mag-e-expand? Ganun na lang. Ayan na naman tayo. Steam lang natin over medium heat ng 15 minutes. Huwag mong buksan yung steamer auntie ha kasi magtutubig po yung plato kasi maglalaglagan yung tubig. After 15 minutes, look at that. Kung yung long grains lang sana na mga sticky rice para ito talagang corona. Nilagyan ko lang ng spring onion, black sesame seeds kung meron kayo. And then yung dippings natin, gumawa lang din po ako. Pa-check na lamang po sa screen mga auntie. Kung may other preferences kayo ng dippings, mas maganda po. Kung sa akin lang, soy sauce at vinegar, okay na po sa akin or white vinegar. So ganun lang mga auntie. So paano yan? Good luck. Follow for more.